Magandang araw mga bata! Ngayon ay tatalakayin natin ang ating aralin sa Language Quarter 1, Week 5, Day tayo. Ito ay ang pagbabahagi ng mahalagang impormasyon sa kwento. Napakinggan. So ang layunin natin, nasasabing muli ang mahalagang impormasyon o detalye mula sa napakinggang seleksyon. Ibahagi ang impormasyon tungkol sa kanilang sarili at isang miyembro ng kanilang pamilya. Noong Day 2 ay nalaman ninyo ang mga posibleng dahilan at epekto ng mga pangyayari sa ating paligid tulad ng pag-ulan at pagbaha. Ngayon ay magkukwentuhan ulit tayo. Ano ang paborito niyong gawin tuwing kayo ay may bakanteng oras o free time? Halimbawa, galing kayo sa paaralan, umuwi na kayo sa bahay, wala kayong assignment at wala naman kayong ibang naisip na gawin. O pagka wala na kayong ibang gagawin, nagbabasa ba kayo, naglalaro, nanonood ng TV, o nagpapaturo pa sa mga magulang nyo? O pwede rin kayong maglaro sa labas. So, iba-iba tayo. Yung iba nagdo-drawing. O yan. So, iba-iba depende sa hilig nyo. Ayan, pero dapat hindi kayo naglalaro ng cellphone. Yan. So, natutuhan natin ngayon na ang bawat isa ay may kanya-kanyang paboritong gawain. Sa araw na ito ay makikinig ulit kayo sa isang kwento tungkol sa libangan ng ating bidang hayop. Makinig mabuti para maaalala ninyo ang mga impormasyon na babanggitin ko sa kwento. Pagkatapos makinig sa kwento, matutuhan ninyo ikwento ito muli gamit ang sarili ninyong salita. May babasahin akong mga pangungusap, pagkatapos ko itong basahin ay inyo itong uulitin. Ako ay masipag mag-aral. Ulitin nyo nga. Sino daw ang masipag? O, ako. Yan. Ang nanay ko ay mahilig magluto. Ulitin nyo nga. Ano nga ulit ang hilig ni nanay? Magluto. Mahusay gumuhit ang tatay ko. Ulitin nyo nga. Saan mahusay si tatay? Gumuhit. Mahusay umawit ang ate ko. Ulitin nyo nga. Saan mahusay si ate? Umawit. Magaling sumayaw ang kuya ko. Ulitin nyo nga. Saan nga ulit mahusay si kuya? Sumayaw. Yan. So, ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang tao kung mababa ang kanyang tiwala sa sarili? Ibig sabihin ng mababa ang tiwala sa sarili, madalas nahihiya siya. Kunwari, nag-drawing siya, ayaw niyang ipasa o ipakita sa iba. O yan, sasabihin niya pangit. Halimbawa, sinabi na ipakilala mo ang iyong sarili sa unahan. Ayaw niyang gawin kasi nahihiya siya. Yun yung mga halimbawa ng mga tao na mababa ang tiwala sa sarili. So ngayon, pakinggan natin ang kwentong Si Dong ang Asong Marunong ni Fernand Kevin A. Dumalay. So ang pamagat ay Si Dong ang Asong Marunong at ang may akda o sumulat ng kwento ay si Fernand Kevin A. Dumalay. Si Dong ay isang asong marunong. Anong pangalan nga ng aso? Si Dong. So paano siya inilarawan? Siya ay marunong. Mahilig siyang magbasa ng mga libro at magsulat ng mga kwento. Saan mahilig si Dong? Magbasa ng libro at magsulat ng kwento. Mahilig din siyang maglaro ng patintero tuwing hapon kasama ang kanyang mga kaibigan. So ano ang ginagawa ni Dong sa tuwing hapon? Naglalaro ng patintero. Sino ang kalaro niya? Mga kaibigan. Kapag may libreng oras, si Dong ay nagsasanay magsalita ng Filipino sa harap ng salamin. O anong ginagawa ni Dong daw sa harap ng salamin? Ayan, nagsasanay siyang magsalita. Anong salita yon? Filipino. Nakatutulong ito sa kanyang kumpiyansa sa paaralan.
Laging sumasali si Dong sa mga talakayan at paligsahan sa pagbigkas. So yung pagpa-practice niya, natutulungan para magkaroon siya ng tiwala o kumpiyansa sa sarili niya. Dahil nadagdagan ng kumpiyansa niya sa sarili, sumasali lagi siya sa mga contest. Yan, at talakayan. So dahil dito, lalo siyang nagiging magaling sa pakikipag-usap at tumataas ang tiwala sa sarili. So, naunawaan nyo ba ang kwentong napakinggan? So, sana'y naunawaan nyo. Kung hindi, maaari nyo ibalik o if back, i, backward ang video. So, tungkol saan nga ulit ang kwento? O, tungkol to sa isang asong marunong. So, ngayon, nais kong ibahagi ninyo ang inyong sagot sa sumusunod na tanong. Ano ang hilig ni Dong gawin araw-araw? So, ayon sa kwento, mahilig siyang magbasa ng libro, ano pa? Magsulat ng ano? Kuwento. Mahilig din siyang makipag-ano sa kanyang kaibigan, makipaglaro, at ano pang ginagawa niya sa salamin? O, yeah, mahilig siyang humarap sa salamin at mag-ensayo ng pagsasalita ng Filipino. So, ano ang ginagawa ni Dong sa paaralan para mas magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili? O yan, lagi siyang sumasali sa mga paligsahan, hindi siya nahihiya. O ibig sabihin, kahit matalo o manalo, mahalaga ay nakasali siya at ipakita niya ang kanyang talento. Ano ang nilalaro ni Dong tuwing hapon? O patintero. Yan. So magandang laro yan mga bata. Yan yung laro ng mga magulang nyo o namin noon nung bata pa kami. So nakakapaglaro ka na, nakakapag-exercise ka pa. Sino-sino ang kasama ni Dong maglaro tuwing hapon? So, kasama ni Dong ang kanyang mga kaibigan. Ano ang ginagawa ni Dong sa harap ng salamin? So, siya ay nag-eensayong magsalita ng Filipino. Ayan, para makita niya yung mukha niya, yung facial expression niya, ano bang itsura ng mukha niya pag sinasabi niya yon. So, si teacher, ganun din, nung bago pa lang ako nag-eensayo o nagpa-practice magturo, naharap din ako sa salamin para makita ko ang aking sarili. Doon ako nagpa-practice kung ano ba ang itsura ko, ano ba ang tamang galaw pag ako'y magtuturo na sa harapan ng mga bata. Nakakatulong yun, mga bata, para magkaroon ka ng dagdag na kumpiyansa at mawala ang iyong nararamdamang kaba at hiya. So, anong epekto ng pagsali ni Dong sa talakayan at paligsahan? Nadagdagan ang tiwala niya sa kanyang sarili. So, pagkatapos nating balikan ng mga pangyayari sa kwento, maaari bang magbahagi ng buong kwento gamit ang inyong mga salita? So, i-post nyo yung video nyo at ibahagi nyo sa inyong mga kapamilya dyan yung kwento base sa pagkakaunawa nyo, ha? Paano nyo naunawaan yung kwento? Maaari nyo gamitin yung una, ikalawa, o ikatlo na napag-aralan natin dati paano magbahagi ng kwento. Okay, pause nyo muna to habang nagbabahagi kayo ng kwento. O ikinukwento nyo muli ang kwento ni Dong. Nakapagbahagi ba kayo? Oo, kung nagawa nyo, mahusay. So, ang kwentong ating napakinggan ay tungkol sa isang bidang hayop na masipag mag-aral. Dahil dito, lalong naging malakas ang tiwala niya sa sarili. Ngayon naman, kayo ang magbabahagi ng mga bagay tungkol sa inyong sarili at sa miyembro ng inyong pamilya. O sabihin nyo nga kung ano yung hilig nyong gawin. O tsaka ano yung hilig nyong gawin kasama ang inyong pamilya. O lalo na ngayon, kung nasa bahay lang kayo. Yan. So, ito yung natin to gagawin. So, mahalagang tandaan na kapag tayo ay nagbabahagi ng impormasyon sa iba, isinasaalang-alang natin ang kawasuhan nito. Halimbawa, ikinuwento ulit natin yung kwento ni Dong. Dapat, kahit na gumagamit tayo ng sarili nating mga salita, may binago tayong word, pero hindi nababago yung meaning niya o kahulugan. Kunwari, nagkwento kayo at sinabi nyo mahilig sumayaw at kumanta si Dong. Wala naman nakalagay na ganun sa kwento, tapos dinagdagan nyo. So, hindi dapat ganun. Okay? Ayan. O kaya halimbawa, sinabi nyo na si Dong ay mahilig magbasa ng aklat. Pero libro yung nakasulat doon. Pwede yon kasi yung aklat at libro ay isa ang ibig sabihin.
Ano-ano ang mga maaari nating gawin upang mapalakas pa ang tiwala natin sa ating sarili at maging mahusay tayo sa pakikipag-usap sa iba? So tayo lagi ay magpa-practice, no? Practice makes perfect. Kapag lagi nating ginagawa, mawawala na yung ating hiya at magkakaroon tayo ng tiwala sa sarili. Si teacher nung nag-uumpisa pa lang ay mahiyain talaga ako, pero kailangan kong labanan yung aking pagiging mahiyain. Kaya nag-practice ako ng nag-practice. Kaya ayun, nawala na. Ayan, nabawasan na yung pagiging mahiyain ko. At nalaman ko na may galing pala ako dun. So, hindi porket nahihiya kayo, halimbawa, sasabihin mo na, "Hindi ako magaling diyan, ayokong i-try." Malay mo dun ka pala magaling, hindi mo lang alam kasi hindi mo pa sinusubukan. So, kaya 'wag tayong matatakot na subukan yung mga bagay-bagay kasi dun natin madi-discover ang ating sarili na may kaya pa pala kayong gawin, akala niyo hindi. So, upang mas lalo pa tayong makilala ng ating mga kaklase o ng inyong kapamilya, ibahagi ninyo. Ayan, kung nasa bahay kayo, so pagpasok nyo sa paaralan, ibahagi ninyo ang inyong pangarap at gustong makamit balang araw. O kaya ibahagi nyo sa inyong pamilya ngayon kung nasa tahanan kayo. Gusto nyo bang maging doktor, pulis, ayan, guro, engineer, bombero, architect, ano ba, chef, o businessman, yan. So, kung ano man ang gusto niyong maging paglaki at bakit yun ang gusto niyo. So, dapat ano ha, yung dahilan ay dahil gusto niyong makatulong. Halimbawa, gusto mong maging guro. Kasi gusto ko pong magturo sa mga bata, lalo na dun sa mga wala pang alam. Gusto ko pong maging doktor kasi gusto kong makatulong sa may sakit. Yan. So, kasi bawat trabaho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lang tayo basta sumasahod. Hindi yung, halimbawa, teacher ka ta's di ka naman nagtuturo. O, 'di ba? Pero nasahod ka. So, dapat yung sahod na yung 'pag nagtatrabaho kayo, yung sahod niyo dapat gagampanan niyo yung tungkulin niyo, 'no? Ayan, kasi kapag gano'n, isa na tayo sa tinatawag na corrupt. Ayan, kasi sumasahod ka pero wala ka namang ginagawa at 'yun ay responsibilidad natin. Ayan, kaya dapat bata pa lang kayo, nagiging responsable na kayo. So, bibigyan ko kayo, ayan, puwede niyo i-post yung video habang nag-iisip kayo ng mga bagay na gusto niyo paglaki niyo at ibinabahagi niyo ito sa inyong pamilya. Yan. So, sa pamamagitan noon, magkakaroon kayo ng motivation para mag-aral pang mabuti. At yan, may pagpapatuloy niyo ang laban ng buhay. Okay? So, naway naunawaan niyo at marami kayong natutunan ngayong araw na ito sa ating aralin at maraming aral kayo nakuha, no, sa kwento ni Dong. Abangan ang ating susunod na lesson. Paalam!